Kinikilala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang mga obserbasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., bagamat hindi pa nila nakukuha ang kopya ng final report, tinatanggap nila ang mga obserbasyon nito ng may paggalang at kinikilala ang kahalagahan ng malayang pagpapahayag. Pero giit nito, hindi dapat isang panig lang ang tinitignan sa pag-unawa sa sitwasyon sa Pilipinas. Higit 5 dekada nang nakararanas ang iba't ibang sektor ng epekto ng armadong pakikibaka sa bansa. Para sa NTF-ELCAC, hindi lamang ito usapin ng freedom of speech o press freedom, kundi may mga komunidad na matagal nang naaapektuhan ng armadong sigalot, kabilang ang recruitment, pananakot, paglikas ng mga pamilya at iba pang karahasan. Kaya hinihikayat nila si Khan at ang international community na pakinggan ang mga dating rebelde, indigenous leaders, mga magulang at mga ordinaryong mamamayan na direktang naaapektuhan ng sigalot. Ayon sa NTF-ELCAC, dapat ding marinig ng mga international mechanism ang mga dating kadre ng CPP, NPA, NDF, dating miyembro ng underground mass organizations, dating kabataang organizers, dating mandirigma at mga pamilyang naapektuhan ng labanan. Mahalagaan niya ang mga testimonya nila para mas maintindihan ang buong konteksto ng problema ng insurhensiya sa bansa. Binigyang diin din ng task force na ang pagpapatupad ng batas laban sa terrorism financing, recruitment, exploitation of minors at extortion ay hindi agad maaaring ituring na paggamit sa batas bilang sandata. Dagdag pa ng NTF-ELCAC sa usapin ng human rights, dapat tignan ang lahat ng posibleng may kinalaman hindi ng iisang panig lamang. Nilinaw din ng task force na hindi polisiya o programa ng gobyerno ang paglabag sa karapatang pantao at dapat managot ang mga lalabag sa batas. Iginiit ng NTF-ELCAC na posibleng maprotektahan ng press freedom at human rights habang pinoprotektahan din ang mga komunidad laban sa terorismo, recruitment at exploitation. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines patuloy na iginigiit na mas mainam ang pagsuko ng mga rebelde kaysa patuloy na armadong labanan, kasabay ng panawagan nitong iwan na ang kilusan at bumalik sa pamayanan. Ayon sa AFP, bawat pagsuko ng isang dating rebelde ay itinuturing nilang panibagong pagkakataon para sa buhay, muling pagkakabuo ng pamilya at pagbabalik ng kapayapaan sa mga komunidad. Ang pinakamagandang laban ay yun pong hindi na kailangan ipaglaban. Kapag may dati pong armadong grupo na pinipiling bumalik sa lipunan, panalo po ang kapayapaan. Hindi lang armas ang isinuko natin, iniwan din nila ang takot, karahasan at kawalang pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.